Max POV. Mabilis akong lumakad sa harap ng lalaki naka-wheelchair ngayon at lumuhod. Nasa sala siya at naghihintay sa aking dumating, kaya mabilis akong lumapit sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Bossing, sorry, hindi ko nagawa ang stand up, Max. Putol niya sa sasabihin ko pero nanatili ako sa pwesto ko. I'm not asking you to kneel, nor ba I'm blaming you. Maaaring hindi rin niya ako sinisisi pero yung guilt na nasa puso ko, kahit na madami akong naging problema ng mga nakaraang buwan, hindi ko pa rin yon makalimutan. Pero wala na si Miss G. Wala ako nagawa para protektahan siya. Malungkot na saad ko. Sorry kung hindi ko nagawa ang trabaho ko. Dapat di ako nagluto noon. Dapat binantayan ko siyang mabuti. Siguro kung napigilan ko siyang umalis, baka nandito pa siya ngayon. Ngumiti siya sa akin, pero di yun umabot sa mga mata niya. Hindi gaya ng dati na kapag ngumiti siya, pati mga mata niya, makikita ang mga kislap noon. Ngayon, parang wala siyang sigla, hindi na ako dapat magtaka pa. It is my responsibility to protect my wife. Tumayo ka na. Huwag kang masanay na lumuluhod palagi sa harap ng kahit na sino. Anito kaya napilitan akong tumayo, pero nanatiling nakayoko ang ulo ko. Nahihiya ako sa kanya. Nang tumawag siya kagabi para papuntahin ako rito, di na ako nagdalawang isip na umuo. Napaiyak nga ako nang malaman kong sa wakas gising na siya at nakauwi na. Hindi ko alam kung kailan siya dumating pero masaya ako makitang maayos ng lagay niya. Mukhang mahina pa siya. Naka-wheelchair pa pero ang mahalaga nakauwi na si Bossing. Sigurado rin ako na si Miss G ang una niyang pinuntahan na makauwi na siya ng bansa. Akala ko pinatawag niya ako para pagalitan, pero hindi ko nagawa ang bilin niya sa akin bago siya umalis noon. Kabilin-bilina niya sa akin, bantayan ko si Miss G pero wala akong nagawa. Nagawa pa rin ako nitong takasan dahilan para mapunta to sa bahay ng mga magulang niya at masama sa sunog. Nakatayo lang ako sa harap ni Bossing habang nakayuko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Kahit walang naninisi sa akin, may guilt pa rin sa puso ko. Pinatawag kita, hindi para sisihin sa nangyari dahil alam ko naman na wala kang kasalanan at kapag ginawa ko yun, baka magalit pa sa akin si George. Hindi mo kasalanan na nawala ang asawa ko, Max. Siguro kung hindi ako umalis noon, baka nasa mga bisig ko pa rin siya ngayon. Kung may poprotekta sa kanya, ako dapat yon. Nakita ko ang sakit na dumaan sa mga mata niya. Nang banggitin niya ang pangalan ni Miss G pero mali akong yumuko. Maging ako'y nasasaktan kapag nakikita kong nasasaktan siya. Para bang nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman niya. Tumikim ito. Ako dapat ang humingi ng pasensya. Sorry kung pati ikaw nadamay sa nangyari. Alam ko na maging ikaw ay nabarel. I'm sorry kung nadamay ka sa gulo ng pamilya ko. Ngumiti ako sa kanya. Okay lang po ako. Hindi yun naman kasalanan na may mga taong masama ang bituka pero huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Alam kong hindi kayo okay. Huwag mo akong isipin. Pakiramdam ko mababaliw ako ngayon pero kumakapit pa ako sa konting katinoan na meron ako. Ngumiti siya pero halata talaga ang pagiging peke noon. Siguro kung ako nasa kalagayan niya, mas mahihirapan akong tanggapin ang lahat. Hindi ko kayang umuwi na malalamang wala ng taong pinakamamahal ko, na wala man lang ako nagawa. Baka mabaliw talaga ako sa sakit. Kaya nga mas pinipigilan kong mas mahulog kay Warren dahil pakiramdam ko, marami akong kabaliwan na handang gawin kapag nagbahala ko ng todo. Pinatawag kita para sabihin bumalik ka na sa trabaho mo. Yun ay kung pwede lang, kung papayag ka. Nag-angat ako ng tingin at di makapaniwalang napatingin sa kanya. Kahapon lang natanggal ako sa trabaho, tapos biglang tumawag si Bossing para papuntahin ako dito sa bahay niya. Hindi ko lang inaasahang aalokin niya ako ng trabaho. Sigurado po kayo? Sigurado ba siyang pababalikan niya ako sa trabaho ko sa kanya? Bahagya siyang natawa sa sinabi ko. Actually, hindi. Pero hindi naman ako magpapasweldo sa'yo kaya pumayag ka na? Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Inalok niya ako ng trabaho, pero hindi kayong magpapasweldo sa akin? Sinabi ko ba yun? Pagmamaang-maangan nito. Pasensya ka na. Ilang araw pa lang mula na magising ako kaya hindi pa maayos ang takbo ng utak ko. Pero papayag ka ba kung aalokin kitang maging assistant ko?
I need someone to assist me while I'm still on this wheelchair. Paliliguan ko kayo, bossing? Alanganing tanong ko sa kanya. Nurse bang kailangan niya? Hindi ako pwede kapag ganun. Max, gusto mo bang sumunod na agad ako kay George? Miss ko ng asawa ko pero di ako sigurado kung sa langit ba ako napupunta kapag mapatay ako. Saan nito na hindi ko alam kung nagbibiro ba siya sa mga sinasabi niya. Napakamot ako sa ulo ko. Baka epekto lang na matagal niyang pagkakakoma, kaya ako ano-ano ang sinasabi niya. Kailangan ko lang ng pwedeng utusan kung sakaling may kailangan ako ipakuha gaya sa opisina. Kailangan ko na mapagkakatiwalaan ko at ikaw yon. Paliwanag niya. Napatango naman ako sa sinabi niya. Ibig sabihin pala pinagkakatiwalaan niya ako? Papayag ka ba? Mabilis akong tumango sa kanya. Kung yun ang magiging trabaho ko, wala akong problema. Good, 50K a month. Nanlaki ang mga mata ko sa sahod na sinabi niya. Bossing, 50K? Gulat na saad ko. Kulang pa ba? Padadagdagan natin. Hindi ba dapat dadagdagan niya? Bakit padadagdagan? Umiling-iling ako. Hindi kulang, sobra-sobra na nga. Alam ko, galante si Bossing, pero grabe naman ang laki niyang magpasweldo. Hindi po, napakalaki na nga po noon. Ngumiti siya sa akin pero hindi nagsalita. Napangiti na rin ako ng malaki. Kapag may nawawala, may dumarating talaga. Natanggal ako sa trabaho kahapon. May mas magandang trabaho naman ako ngayon. Napatingin akong muli kay Bossing. Kahit gumiti siya sa akin kanina, hindi maitatago ang lungkot sa mga mata niya. Alam ko, gaya ko, sinisisi niya ang sarili niya sa pagkawala ni Miss G. At walang makakapantay sa sakit na naramdaman niya ngayon dahil ang babaeng pinakamamahal niya ang nawala. Kaya kahit maliit lang ang sweldo ko sa kanya, mananatili ako sa tabi niya. Hindi ko alam pero masakit makitang malungkot ang isa sa pinakamasayahing tao na nakilala ko. Namansin ko nga na mayat din siya eh. Wala nang kislap ang mga mata niya. Parang humihinga pero walang buhay siya habang nakaupo ngayon sa wheelchair. Wala nang dating sigla ng isang Winston Galyado na nakilala ko. Yung madalas na pagiti niya, halatang pilit na lang ngayon. Alam ko, hindi agad mawawala ang sakit na nararamdaman niya kaya sasamahan ko siya. So, you're Max. Nakangiting saan na isang babae sa harapan ko. Kadarating lang niya at di ko maiwasang ma-starstruck sa kanya. Di naman ako makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Kilala ko siya, isa siya sa pinakasikat na artista. Paborito ko siyang panoorin ng bata pa ako. Napatingin ako kay Bossing para sana magtanong pero parang ang layo naman ang tingin niya at walang pakialam sa paligid. Hello po. Ngumiti siya sa akin at lumapit. Hello, I'm Wella, Winston's mom. Mas nanlaki ang mga mata ko. Sabi ni Bossing dati sa akin, sikat ang mommy niya. Pero hindi talaga ako naniniwala. Pero ngayong kaharap ko na, totoo pala talaga. Ang ganda-ganda pa rin ito kahit alam mong may edad na ito. Hindi halata sa mukha at sa kutis niya. Parang nakatatandang kapatid lamang siya ni Bossing. Ang ganda niyo po. Hindi ko mapigilan na sabihin. Natawa naman ito. Bakit pati parang ang tawa niya ang mahal pakinggan? Ikaw rin. You just need a makeover at siguradong maraming lalaki magkakandara pa sa'yo. You are beautiful and I like your dimple. Pura nito sa dimple ko nung napangiti ako. Napahawak naman ako sa pisngi kong may dimple. Yung kay Bossing nga kabilaan pa, yung akin isang side lang. She doesn't need a makeover, mom. May nagkakandara pa na agad sa kanya. Saad ni Bossing bago may pinindot sa wheelchair niya para kusa yung gumulong papalayo sa amin. Nakunot naman ang noo ng ina niya na napasunod ng tingin sa kanya. He is becoming moody. Sana habaan mo ang pasensya sa kanya? Pakiusap nito sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Mahaba pong pasensya ko lalo na't naiintindihan ko ang nararamdaman ni Bossing. Sagot ko. Mahaba naman talaga ang pasensya ko. Isang tao lang madalas nagpapaikli ng pasensya ko at sa tingin ko, makikita ko na naman siya dahil best friend siya ng boss ko. Ibinigay sa akin ni Bossing ang duplicate keys ng bahay niya. Hindi pa pala siya dito namamalagi kundi sa bahay ng ina niya dahil hindi siya pwede mag-isa dahil hindi pa siya nakakalakad. Sabi ni Mamuela, pipilitin pa niya si Bossing na magpa-therapy para makalakad kahit habang di pa to nakakalakad, mananatili siya sa bahay ng ina niya. Habang ako naman pinagkakatiwalaan ni Bossing, siyang maglalabas-masok dito sa bahay niya kung may kailangan siya. Napaayos na ang mga nasirang glass wall.
Ang sabi, bulletproof na rin ang mga ipinalit para safe na kung sakali. Kaya nang makaalis sina Bossing, naglinis ako ng buong bahay. Maalikabok na kasi dahil matagal nang walang naglilinis. Yung dating naglilinis naman hindi na bumalik mula nang matakot dahil sa nangyaring pamamaril dito. Masaya akong nakabalik na si Bossing, pero naaawa ako sa kalagayan niya. Kahit pilit siyang tumatawa habang magkaharap kaming dalawa, alam ko, peke ang lahat ng yon. Kahit pinapakita niyang okay lang siya, alam kong hindi. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman niya. Nawalan siya ng asawa. Umalis siya 3 buwan ang nakakaraan na sana, business trip lang pupuntahan pero 3 buwan siyang nakoma at pagising niya, wala nang babaeng pinakamamahal niya. Kaya sigurado ko, wasak siya ngayon. Nagpatuloy ako sa paglilinis, habang ng bahay kahit na hindi naman ito iniuutos sa akin. Napatingin ako sa malaking wedding picture ni Bossing at ni Miss G. Malaking malaki ang ngiti ni Bossing doon habang si Miss G naman parang nagulat pa. Malungkot akong napangiti. Bakit ganun? Kung sino pa yung taong mahal na mahal mo, minsan siya pa yung mabilis na kinukuha. Kaya nga nakakatakot magmahal eh. Mabuti si Miss G, swerte kay Bossing. Kaso ko mukhang minala sa lalaki na gustuhan ko. Nagpatuloy ako sa paglilinis pero kumuntik na ako madula sa hagdan na makita ko kung sinong lalaking kadarating lang. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ko sa kanya. Humakbang ako ng tuluyan pababa. Nakasunod naman ang tingin niya sa akin. Kumakabog ang dibdib ko pero umaakto ko na parang wala lang. Winston called. Sinabi niyang ihatid kita pa uwi? Sagot nito. Nakita kong medyo may bigote siya. Mas mukha tuloy siyang bad boy dahil na rin sa mga tattoo niya sa braso. Hindi na. Kaya ko naman umuwing mag-isa. Pero sa halip na umalis ito'y humakbang papaupo sa sofa. Alam kong ayaw mo na ako makita pero hindi ko pwedeng tanggihan ang utos ng kaibigan ko. Lalo na't alam kong may trauma siya dahil sa nangyari sa asawa niya. Gusto mo bang mag-alala pa siya sa'yo kapag umuwi kang mag-isa? Parang kinokonsensya pa ako nito. Kaya ko naman umuwing mag-isa. Ulit ko. Paano kung masama ang loob ang masakin mo at mapahama ka? Babae ka pa rin. Alam ko na ayaw mo na ako makita pero hayaan mo kung sundin ang utos ng kaibigan ko? Tumaas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit parang ayokong paniwalaan ang sinasabi niya. 3 buwan din kami hindi nagkikita pero kanina lang iniisip ko na maaaring makita ko ulit siya. Hindi ko naman alam na ngayon na kaagad. Magpapasundo na lang ako. Kahit nakakaya kay Joseph, sigurado akong susunduin niya ako kapag tinawagan ko siya. Bakit mga abala ka pa ng iba kung nandito naman na ako? Baka kasi ikaw ang naaabala ko. Alam ko namang busy ka kaya umalis ka na. Tatawagan ko na lang kaibigan ko para sunduin ako. Pagtataboy ko sa kanya. Ngunit bingi ito. Hindi man lang ito natinag sa kinatatayuan niya. Gusto kong maasar sa kanya. Palagi na lang siyang ganito, hindi nakikinig. Wala man lang siyang pinagbago sa 3 buwan na hindi namin pagkikita. Nakakaasar pa rin siya. Nahiga pa ito sa sofa kaya marin akong napapikit. Sabihin mo lang kung aalis na tayo. Huwag mo nang tawagan ng kaibigan mo. Nandito naman ako eh, tatawag ka pa ng iba. Eh hindi naman kita kaibigan eh. Pabalang nasagot ko sa kanya. Ayaw rin naman kitang maging kaibigan, Max. Biglang may bumara sa lalamunan ko dahil sa sinabi niya. Mabilis akong umiwas ng tingin sa kanya at iniwan siyang mag-isa. Nagtungo ako sa kusina. Noon, sinasabi pa niyang gustong gusto niya ako tapos ngayon, ayaw na niya ako maging kaibigan? Alam ko, itinulak ko siya palayo pero ang bilis naman niyang makapag-move on. Tama lang pala na hindi ko siya pinatulan kasi mas nasaktan pa ako kung sakali. Ano naman kung ayaw niya ako maging kaibigan? Sino ba siya? Bigla na lang susulpot dito na akala mo close kami? Akala mo ko sino? Naging crush naman ako. Himutok ko habang nagpupunas ng countertop na granite. Tsaka bakit at 3 best friends ni Bossing ang asungot na yun pang tinawagan niya? Pwede namang si Sir Six or si Sir Enzo o kaya hindi na lang niya ako ipahatid. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Basta hindi ko siya papansinin. Ayoko na magkaroon ulit ng ugnayan sa kanya. Tama nang minsang muntik na akong bumigay. Ngayon, kailangan ko ng mas maging matigas para hindi na ako masaktan. Nang matapos ako maglinis, nagpunta ako sa labas ng bahay. Maging swimming pool, kailangan ko nang linisin pero bukas ko na lang yun gagawin. Sabi ni Bossing magiging assistant daw niya ako. Kailangan lang niya ng taong pwedeng tawagan para utusan anytime.
Di naman niya ako inuutusang linisan ang bahay niya. Pero yun ang ginagawa ko dahil wala naman akong gagawin. Isa pa, alam ko kung buhay si Miss G. Hindi siya papayag na ganito ang lagay ng bahay nila ni Bossing. Napakunot ang noo ko na makita ko si Warren na natutulog na sa sofa. Hindi ko alam kung gigisingin ko ba siya o hindi. Napatitig ako sa mukha ni Warren. Hindi ko mapigilang mapasimangot. Sayang talaga, ang gwapo-gwapo niya. Matangos ang ilong, maganda ang makapal na kilay. Tapos sure na ako na masarap ang mga labi niya. Medyo pinkish pa ang kulay. Lalaking lalaki pa siyang tingnan, yun nga lang, babaero tapos walang isang salita, kaya sobrang red flag. Mahirap pagkatiwalaan ang mga gaya niya. Siya yung tipo ng lalaki na parang ang daming reserba. Hindi naman ako papayag na mapasama sa koleksyon niya, lalo na kahit lumalandi siya ng iba, bumabalik at bumabalik pa rin siya sa ex niyang si Amira. Pirilig-pilig ko ang ulo ko. Hindi ko na dapat pinupuri ang itsura niya. Muli akong napatingin sa kanya. Tulog na tulog talaga ito. Mukhang pagod na pagod siya. Tsaka parang haggard din siya kanina. Mabuti na lang, gwapo pa rin siya. Dahan-dahan akong lumabas. Bahala siyang matulog. Basta uuwi na ako bago pa siya magising. Kahit ayaw ko mag-taxi, nagpabook na ako para lang makaalis agad. Nagmamadali na akong umalis habang si Warren. Tulog pa rin dahil sigurado ko kapag nagising siya, hindi siya papayag na hindi ako ihahatid. Siguro puyat siya. Kaya bakit pumayag pa siyang sunduin ako dahil lang inutusan siya ni Bossing? Kailan pa siya naging driver? Warren's POV. Napamura ako nang magising ako. Napabalikwas ako ng bangon mula sa sofa. Madilim na at sigurado kung wala na si Max. Hindi man lang niya ako ginising para ihatid siya. Ayaw talaga niya akong makita. Actually, Winston didn't call me. I just came here to see her and use my best friend as an excuse. Kadarating ko lang galing Cebu at dito na ako dumiretso. Kagabi ako dumating doon at bumalik din ako kaninang umaga. Inasikaso ko lang ang dapat kong asikasuhin. Wala pa ako masyadong tulog kaya hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako. Mag-iisang linggo na mula na makarating si Winston. Alam ko nagluluksa pa siya pero kinausap ko pa rin siya tungkol kay Max na kunin ito para magtrabaho sa kanya. Kulang na lang magmakaawa pa ako. Mas mabuti na ring malapit sa kanya si Max. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa tunay na relasyon nilang dalawa. Sa tingin ko kasi hindi pa oras. Winston needs to resolve everything first. According to Enzo, malaki ang chance na scapegoat lang ang stepmother ni George. May mas malaking tao pa sa likod ng lahat ng mga nangyari at iyon ang inaalam namin kung sino. Tumayo na ako para umalis ng bahay ni Winston pero tumunog ang phone ko nang may nag-text. Dumating na ang baby loves mo, nakasimangot, parang may kaaway. Napangiti ako na mabasa ang mensahe. Sigurado ko ako ang tinutukoy na kaaway ni Max. Alam ko na aasar siya na makita akong muli. Ipinilig ko ang ulo ko. Ramdam ko tumitibok pa ang sentido ko. Masakit yon. Ilang araw na kasi akong puyat dahil sa dami kong trabaho na tinatapos para sa susunod na mga araw ay pupwede akong hindi pumasok sa trabaho at may oras akong magpapansin sa babaeng mahal ko. Uuwi muna ako ng bahay. Safe naman ang nakauwi si Princess Hanami kaya makakahinga na ako ng maluwag. Max POV. Bossing, tama ng alak. Baka naman atay ninyong masira kaiinom ninyo. Problemadong saad ko kay Bossing. Nandito ako ngayon sa bahay ni Mamuela. May mga papel na pinadala si Bossing. Kinuha ko pa yun sa office dahil kailangan daw niyang pirmahan. Ginabi lang ako dahil sa traffic. 2 linggo na mula nang tawagan niya ako at muling magtrabaho sa kanya. Ilang beses ko ring nakita si Warren pero parang langaw lang siya sa paningin ko. Kaya hindi ko siya pinapansin kahit ramdam ko na nagpapapansin talaga siya sa akin. Malungkot at tumingin sa akin si Bossing. I miss her so much, Max. Humingat to na malalim na para bang ang bigat-bigat ng dibdib niya. I know she's not blaming me but I cannot help not to blame myself. Sana hindi na lang ako umalis nung araw na yon, Max. Nagsisimula pa lang kami pero nawala na agad siya sa akin. I love her so much. How can I continue my life now that she's gone? Di ako makasagot sa tanong niya. Alam ko nasasaktan siya na sobra. Hindi ko mapigilang maawa sa kanya. Sabi ni Mamuela palaging umiinom si Bossing. Naging mainitin ang ulo at palaging nakasigaw.
Maging ang therapist na kinuha para tulungan siyang makalakad muli ay inaaway daw nito? Sorry po, yun lang ang tayong nasabi ko. Umiling siya at muli sanang iinom ng alak pero inagaw ko na. Kahit masama ang tingin niya sa akin, hindi ko siya pinansin. Tama na, bossing. Sabi nga niya nung nakaraan, kahit madeds kayo, hindi kayo sure kung sa langit ang punta ninyo. Saway ko sa kanya. Tumingin ako sa mga mata niya. Puno yon ng pangungulila para sa babaeng minamahal niya. Ibang-iba na ang aura nito kumpara sa boss na nakilala ko nung una. Yung masayahin at mapang-asar na boss, parang naglaho na yon ngayon. Isang depressed na lalaki ang nakikita ko sa kanya ngayon. Tama ka. Kung may mahal ka, huwag mong pakakawalan kasi hindi mo sigurado kung gaano ba siya katagal mananatili sa mundo. Huwag mong hintayin mawala siya ng tuluyan sa iyo bago mo pa masabing mahal mo siya. Bahagya akong natawa sa sinabi niya pero hindi ko din pinakita. Nagawa pa talaga niyang magpayo. Naupo ako sa sofa sa may gilid niya. Nasa may veranda kami ng bahay nila at pareho na kaming nakatingin sa may fountain.